Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Vince. Halina at atin na pong sama-samang pakinggan. Kamusta po kayong lahat, Sir PB? Ako nga po pala si Vince. At ito pong ibabahagi ko sa inyo ay personal ko pong karanasan. Hayaan yung simulan ko ang lahat nung ako po'y bata pa lamang. Madalas ko po nung marinig sa nanay ko ang iba't iba at napakaraming mga pamahiin. Para bang ang buong buhay niya ay nakadepende at nakasalalay na sa pamahiin. Lalong-lalo na sa mga panahong kapag kami dumadalo sa mga lamay. Ang daming bawal. Pakiramdam ko nga lahat ng gawin ko ay mali. Minsan, kapag hindi na ako nakapagtitimpi pa, ay tinatanong ko siya kung totoo ba ang lahat ng pamahiing pinaniniwalaan niya. Madalas niyang sabihin sa akin noon na wala namang mawawala at hindi masama kung amin na lang iyong susundin. Kaya masasabi kong halos buong buhay ko ay nabuhay ako sa mga pamahiin at mga paniniwala ni nanay. Nung nagtatrabaho na ako, isa sa aking kabatchmate ang namatay. Nagulat pa nga ako nang malaman ko pagkat hindi biro yung paraan ng kanyang pagkamatay. At dahil sa pumapasok na ako noon kung kaya hindi ako basta-basta makakapunta. Ayoko namang umabsent dahil nagpapaganda ako ng record at performance sa trabaho ko upang maregular. Kaya in-schedule ko yung pakikipaglamay ko. Itinaong ko na day off ko. Pero nang sumapit naman yung mismong araw ng aking day off, ay isa na namang masamang balita ang aking natanggap. Namatay ang isa kong kaibigan. Kung kaya naisip ko na pagkatapos kong makipaglamay dun sa kabatchmate ko, ay magtutuloy na lang ako dun sa kaibigan ko para sulit yung aking day off. Kaya ganun nga ang aking ginawa. Pagkagaling ko dun sa isa, ay bumili lang ako ng bulaklak para naman dun sa isa. Pero dumaan na muna ako sa bahay upang magbihis. Ngunit pinagalitan ako ni nanay. Bakit raw dinala ko pa sa bahay namin yung bulaklak ng patay? At ayaw niya akong payagan na magtuloy doon sa burol ng kaibigan ko pagkat masama daw iyon. Dapat daw ay magkaibang araw ang ginawa kong pakikipaglamay. Pero sinabi kong sinasamantala ko lang yung pagkakataon dahil nga sa day off ko. Sa madaling salita, ay hindi ako napigilan ni nanay. Tumuloy ako. Pagdating ko doon sa lamay, bigla ako nagtaka dahil parang ang bigat ng aking pakiramdam. At may nakita akong isang babae na nakasuot ng itim na damit at nakabelo na nakaupo sa harapan ng ataol. Nasabi ko pa nga noon sa aking sarili na napaka-old fashion naman yata nitong babaeng ito. At dahil sa ako ay isang bading kung kaya maarte po talaga ako at hindi pasado sa akin yung kanyang estilo. Pero may napansin pa akong kakaiba dun sa babae. Dahil sa madalas ko nga siyang sulyapan, parang hindi ito gumagalaw. Basta nakaupo lang na nakayuko doon sa harapan ng kabaong ng kaibigan namin. Tapos, saglit ko lang inalis yung pagkakatitig ko sa kanya. Pagtingin kong muli, ay bigla na lang itong nawala. Taglaho siya na parang bula. Isang kisap mata lang at hindi ko na talaga ito nakita pa. Sinubukan ko pa nga itong hanapin doon sa lamay pero hindi ko na talaga ito muli pang nakita. Kung kaya medyo kinilabutan ako. Pasimple ko ring tinanong yung isa naming kaibigan noon kung napansin ba niya yung sinasabi kong babae na nakasuot ng itim na damit. Pero wala naman daw siyang nakitang ganon. Kinantsawan pa nga ako nito at sinabing na sobrang lang daw yata ako sa mga napapanood ko. Nang umalis na yung ibang nakipaglamay ay nagkaroon na kami ng pwesto. Kung kaya naupo kami magkakaibigan
doon sa kanilang inalisan. Naglabas ng makakain yung kapatid ng kaibigan naming namatay. Para naman daw mainitan yung aming sikmura. Pero napasigaw talaga ako nang makita ko yung napakaraming uod doon sa pinggan. Ngunit bakit ganon? Parang ako lang na naman ang nakakita noon. At pinagtawanan nila ako. Kaya hindi talaga ako kumain. Nagkape na lang ako. Pero nang mapasulap ako sa mga taong naglalamay doon sa labas, ay muli kong nakita yung babae na nakaitim. At ito'y nakaupo doon, nakasama nila. Pero hindi ito nakikipag-usap. Basta nakayuko lang ito na nakasuot pa rin ng kanyang belo. At laking gulat ko, nang pagtingin ko sa kabilang panig ay mayroon pa akong nakita na isang naroon. Nakatulad doon sa babae. Para yung Xerox copy nung una kong nakita. At sa gawing likuran ay mayroon pang isa. Kaya bali 3 silang lahat na naroon na magkakapareho. Kaya napayuko na lamang ako. Parang sumakit ang aking ulo. At yung masamang pakiramdam ko mula nang ako'y dumating ay para bang mas lalo pang lumala. Kaya sa halip na magpalipas pa ako ng ilang oras doon ay nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko na ako ay mauna nang umuwi. Pero hindi ko inaasahan na mayroon na palang trahedyang sa akin ay naghihintay. Pinasakay lang nila ako ng tricycle at bumalik na sila doon sa lamay. Pagkababa ko ay sumakay naman ako ng jeep. Pagkaupo ko ay bigla akong nangilabot. Nang makakita ako ng babaeng nakaupo sa harapan na katabi ng driver at nakasuot din ng itim na damit na nakakatulad niya talaga yung mga nakita ko doon sa lamay. At yun lang ang uli kong natatandaan. Dahil lang muli ako magkamalay ay nasa ospital na ako. Naroon ang nanay ko, namugto ang kanyang mga mata. At 2 araw na raw akong nakaiga doon na walang malay. Na-aksidente daw yung jeep na sinasakyan ko. At ako lang daw ang nakaligtas. Dead on the spot daw. Lahat ang nakasakay sa jeep, kabilang na ang driver. Gusto ko sanang sabihin sa nanay ko yung mga nakita ko bago mangyari yung aksidente. Pero hirap pa akong magsalita. Nang hawakan niya ako sa kamay, ay hinigpitan ko talaga yung pagkakahawak ko sa kanya. Ang ibig ko sanang sabihin ay huwag niya akong iiwang mag-isa doon sa ospital. Pero ng mga bandang hapon ay lumapit sa akin si nanay at nagpaalam. Sinabi niyang kailangan niya munang umuwi. Gusto ko sana siyang pigilan, kahit sa pamamagitan man lang sana ng pag-iling ng aking ulo. Pero hindi ko talaga maigalaw yung aking buong katawan nung mga oras na iyon. Kung kaya naiwan ako mag-isa doon sa silid na iyon ng ospital. Kaya pinilit ko na lang na makatulog. Ilang oras din siguro ang lumipas bago ako nagising. Pero grabing kaba ang naramdaman ko. Takot na takot talaga ako nang makita kong babaeng nakaitim na nakatayo sa paanan ng aking higaan. Nakayuko pa rin ito at hindi gumagalaw. Gusto kong sumigaw nung mga oras na yon pero tanging pag-ungo lang ang kaya kong gawin. At bigla na lamang iyong nawala nang may pumasok sa pinto. Pagtingin ko, si nanay na pala. Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Nakita niya kasi ang mga luha ko sa aking mata. Hinawakan niya ako. Mula noon ay sinabi ko na sa aking sarili na hindi ko na susuwayin pa si nanay. Basta gumaling lang ako. Paglabas namin ng ospital, nagpagaling ako sa bahay. At nung nakakapagsalita na ako, ay sinabi ko ng lahat kay nanay yung mga naranasan ko. Kanya akong pinatingnan sa isang manggagamot at awa naman ng Diyos ay hindi na muli pa nagpakita sa akin yung babae. Humiwalay na rin sa katawan ko yung malas at nanumbalik na sa dati yung buhay ko. Naging normal na uli. At yan po ang aking karanasan.
Maraming salamat po. Inyong mapapakinggan ngayon ay minsan pang ipinadala sa inyong abang lingkod. At ito po ay hango mula sa tunay na mga pangyayari. Ayon kay Intoy, isang proud Bisaya, ito ay naganap noong siya ay may 10 taong gulang pa lamang. Sa probinsya sila naninirahan noon, kung saan sila ipinanganak. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Pagsasalaysay niya, madalas umano silang nangangaso noon kasama ang kanilang ama. Lahat ng maaaring pakinabangang biyaya mula sa kagubatan at sa mga tubig ay lubos nilang ipinagpapasalamat, sapagkat dahil doon ay nagagawa nilang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Minsan, habang nasa kagubatan sila at nangangaso, ay biglang kumahol ang aso nilang si Dapal. Yan daw ang karaniwang ipinapangalan sa mga aso sa kanilang probinsya, na ang kasing kahulugan sa salitang Tagalog ay bansot. Matapos na marinig ang kahol ng kanilang aso, ay agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila ang isang malaking bayawak na siya palang kinakahulan nito. Mabilis daw itong inasinta ng kanilang ama at ipinutok ang baril na dibomba. Nakita nilang tinamaan iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paghapang. Sinundan nila ito. Hindi nila magawang makapagmadali dahil na rin sa maraming sagabal na mga halaman at baging. Idagdag pa ang mga ugat ng punong kahoy na nakausli. Napakasukal ng lugar. Nakita ni Intoy ang tingga na siyang bala ng baril. Kaya namangha siya dahil sa hindi ito bumaon sa bayawak. Hindi iyon tinablan. Nang malapit na itong makapasok sa butas na pinaniniwalaan nilang iyon ang lungga nito, ay nagmadali ng kumilos si Intoy. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon, sapagkat malaking bagay iyon para sa kanila. Kaya kahit na masugatan sa mga nagkalat na tinik ng halaman na naroon, ay hindi na niya iyon alintana. Patakbo niya itong nilapitan na may palundag-lundag pa, at gamit ang kanyang hawak na sibat ay tinusok niya iyon sa likod. Nagpipiglas ang bayawak nang tamaan niya ito. Namuwersa pa siya at ibinaon ang sibat sa likod ng bayawak, at naramdaman niyang bumaon iyon hanggang sa lupa. Ilang sandali lang ay hindi na gumalaw ang bayawak. Pinasundan pa iyon ng kanyang kuya. Masayang masaya sila sapagkat alam nilang ilang araw din nila iyong maiuulam, dahil sa malaki talaga iyon. Sa katunayan ay hindi na sila nagpatuloy pa sa pangangaso. Nagpasya na silang umuwi nang mahuli nila iyon. Nang palabas na sila ng gubat at kanila nang hinahanap ang daan pabalik sa kanila, ay may napansin silang mag-aama. Lumakas ang hangin at biglang dumilim na animo ay may paparating na bagyo.
Kaya lubos nila iyong ipinagtaka. Napahinto silang sandali. Maya-maya ay bigla namang nagkaingay. Nakarinig sila ng tila mga kutsara at tinidor na ipinupukpok sa bawat isa. Pati mga pinggan at baso na yari sa lata ay kanila ring naririnig na pinapaingay. Nakaramdam si Intoy at ang kanyang kapatid ng takot. At napansin naman iyon ng kanilang ama, kaya sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala at siya ang bahala. Hindi daw niya sila pababayaan. Napayakap pa nga daw ang kapatid niya sa kanilang ama dahil sa sobrang takot nito, na kahit ang kanilang aso ay lumilikha umano ng tunog na natatakot ito, na tila mayroon iyong nakikita na kakaiba. Sa mahinang tinig ay narinig niyang may iniusal ang kanilang ama. Hindi daw niya matandaan ang eksaktong mga kataga, pero parang hiniragat krisdam ang natatandaan niyang sinabi nito na pinaulit-ulit. At matapos daw na banggitin iyon ng kanilang ama, ay biglang humupa ang malakas na hangin. Maging ang mga ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan daw iyon ng isang mabangong amoy. Humalimuyak ang amoy ng isang bagong lutong pagkain. Di nila matiyak kung anong klaseng pagkain iyon, pero napakabango daw talaga noon sa kanilang mga pangamoy. Nang umaliwalas na uli ang kalangitan, ay nagsimula na silang lumakad. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit hindi nila mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gayong makailang ulit na silang nagpunta doon, kaya imposibleng maligaw pa sila. At papalabas na sila noon sa kagubatan. Kinutuban naman ng hindi maganda ang kanilang ama, kung kaya sinabihan sila nito na kanilang hubarin ang damit at kanila iyong binaliktad. Kasabay noon ay kumuha ito ng buhok mula sa kanyang ulo at sinindihan iyon bago nagpatuloy na sila sa paglalakad. At nakita na nila ang daan. Binaybay nila iyon at payapa silang nakauwi sa kanilang bahay. Minsan, niyaya si Intoy ng kanyang kuya na mangaso. Wala noon ang kanilang ama dahil kasama nito ang mga kaibigan na nagpunta sa malayo upang manghuli naman ng baboy ramo. At kasama nito ang kanilang asong si Dapal. At 3 araw iyon bago makakabalik. Kaya naiwan ang bunso nilang kapatid at ang kanilang ina sa kanilang tahanan. May kalayuan mula sa kanila ang kagubatan, bagaman nasa bundok rin sila nakatira. Ilang kilometro din ang kanilang nilalakad bago nila marating iyon. Nang naroon na sila ay talaga namang napakaraming ibon ang kanilang nakita. Ngunit maiilap ang mga ito na mahirap talagang mahuli o barilin sa araw. Kaya nga, mas mabuti na barilin ang mga ito sa gabi kung kailan sila
natutulog. Pero isang ibon ang nakatawag ng pansin kay Intoy. Malaki iyon na may mahabang buntot. At noon pa lamang talaga siya nakakita noon. Tamang-tama naman, nahawak niya ang baril noon dahil sa umihi ang kanyang kuya Nato. Inilapag niya ang hawak na sibat at sinimulang asintahin ang ibon. Ipinatong pa niya ang baril sa isang sanga para maiwasan ang paggalaw noon. At biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Nahulog ang ibon at lumagabog iyon sa lupa. Nakita niya ang kanyang kuya na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang binaril. Itinuro niya ang ibon. Tuwang-tuwa silang magkapatid sa nahuli na iyon ni Intoy. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa kagubatan. Ngunit nagtaka sila kung bakit pagkatapos noon ay wala na silang makitang kahit anong uri ng hayop na maaari nilang mahuli upang maiuwi sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon sila na umuwi na. Pagdating nila sa bahay ay agad na nagpadingas si Intoy, habang ang kuya naman niya ay nilinisan ang ibon. Nang idinadarang na nila ito sa apoy para masunog ang mga maliliit na balahibong natira sa katawan nito, ay laking gulat nila nang makita nilang nalulusaw ang katawan nito. Kung kaya nagkatinginan pa daw silang magkapatid dahil sa walang natira na kahit ano mula sa ibon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Noon pa lamang sila nakakita ng ganon. Nalusaw ito sa apoy. Dahil sa napurnadang ulam sa tanghalian, nanguha na lang sila ng kamote. Inihaw nila iyon at iyon na ang inihanda sa pagkainan. Nagtaka ang kanilang ina kung bakit iyon lamang ang kanilang pananghalian. Sinabi nilang magkapatid na mailap di umano ang mga hayop ngayon sa kagubatan, kung kaya wala silang nahuli. Noong hapon, maaga silang nag-igib ng tubig. Nangahoy na rin sila malapit sa kanilang bahay. Ginawa na nila ang mga dapat nilang gawin ng mas maaga dahil balak nilang mangaso sa kinagabihan na kanilang babalikan ang napakaraming ibon na kanilang nakita, para nang sa ganon ay may ulam sila sa kinabukasan. Nagtiis na muna sila sa bagoong isda at kamoteng kahoy na hapunan. Nang madilim na ay nagsimula na silang maghanda na magkapatid. Kasalukuyan na umanong nagpapahinga ang kanilang ina at bunsong kapatid ng mga pagkakataon na iyon. Nang palabas na sila ng bahay ay nagpaalam pa sila sa kanilang ina, ngunit nakarinig sila ng mga ingay sa labas na ang unang pumasok sa kanilang mga isipan ay tila mga kalabaw at kabayo na naghahabulan. Kung kaya natigilan silang magkapatid. Sa halip na lumabas ay kanila umanong isinarang mabuti ang pinto. Narinig pa nga daw nila ang kanilang ina na nagtanong kung ano iyon. At dahil sa noon pa lamang rin sila nakaranas ng ganon at talaga namang wala silang ideya kung ano ang nag-ingay na iyon sa labas ng kanilang bahay,
ay sinabi nilang hindi nila alam. Nang mawala ang ingay ng tila mga malalaking hayop na nagtatakbuhan, napalitan naman iyon ng malakas na ihip ng hangin na narinig nilang humahampas pa ang mga dahon at sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay may biglang dumapo sa kanilang bubungan. Halos lumundo ang mahabang kahoy na pinagpapatungan ng pawid nilang bubong. Kinilabutan sila dahil sa naisip nilang napakalaking ibon naman noon. Sinabihan sila ng kanilang ina na patayin ang nag-iisang ilaw na nakasindi na nakapatong sa kanilang mesa, na agad naman nilang sinunod at pumasok sila sa silid kung saan naroon ang ina at bunso nilang kapatid. Hinawakan ni Intoy ng mahigpit ang sibat, samantalang ang kuya naman niya ay ikinasa na ang baril na dibomba. Maya-maya ay narinig nilang tila hinahawi na nito ang pawid na bubong ng kanilang bahay, na hindi nga nagtagal ay may pumula na sa itaas, na sa palagay nila iyon ang mga mata nito. Para iyong baga ayon pa sa paglalarawan ni Intoy. Tinusok ni Intoy ng hawak niyang sibat ang nilalang, pero agad daw itong nakaiwas nang lumipad, na narinig pa nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak noon. Ngunit saglit lang at nasa bubungan na naman nila ang nilalang. Pinaputukan iyon ng baril ng kanyang kuya Nato. Matapos ang isa ay agad nitong kinargahan ng bala at pinaputok na muli. Tansyahan lamang daw ang ginagawa ni Nato, na ang tanging binabasihan ay ang mga mata nito. 3 ulit daw itong pinaputukan ng kanyang kuya Nato, na noong huli ay narinig nila itong nasaktan. Nakiramdam daw sila. Wala ni isa sa kanila ang umiimik, maliban sa bunso nilang kapatid na panay na raw ang iyak ng mga oras na iyon. Pero sabi ni Intoy, nung mga pagkakataon na iyon ay matinding takot na rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang kanyang isipin at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakakuha umano siya ng kakaibang lakas ng loob. Hindi na sila nakatulog noon hanggang sa nag-umaga na. Nag-alala sila na baka kasi bumalik pa ang nilalang. Nang dumating ang kanilang ama, ay ikinuwento nila ang kanilang naranasan. Doon nila nalaman na ang ibon na kanilang napatay ay pinaniniwalaang pagmamay-ari pala at alaga ng isang aswang. Kukok ang tawag nila sa ibon na iyon, na ito daw ay nagsisilbing mata ng aswang na nag-oobserba sa kapaligiran at nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Nasundan pa ang pangyayari na iyon, pero hindi naman sila napahamak dahil na rin sa presensya ng kanilang ama. Marami kasing nalalaman ito ukol sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang
sa muli.